What's up mga boss? Welcome back sa aking munting channel mga boss. Today is Sunday afternoon. Time check, it's 4:58 in the afternoon mga boss. Another day, another vlog, another video na naman tayo mga boss. Kahit dito lang tayo mga boss, may video pa rin tayo. For today's video mga boss, pupunta po tayo ng Dasma mga boss. So dito tayo dadaan sa shortcut Dasma Bayan mga boss. At tatagos tayo sa highway. Sadya tayo mga boss. Hindi pa tayo nakapag-rides ng medyo malayo-layo. Actually nakapag-rides na ako ng Tagaytay pala. Yun lang pinakamalayo. Tsaka Maynila. Kumuha ng passport yung misis ko tsaka yung bayaw ko. Pero hindi ko na-vlog yun. Gawa ng wala pa akong camera noon, di ba? Yung nasa Tagaytay naman, you can check out my TikTok channel and Facebook. Mayroon akong Facebook. May mga short videos ako doon, reels. Nakapag-video na ako ng rides ko sa Tagaytay. One time. At namasyal kami sa SVD Farm. Actually maganda yung SVD Farm mga boss. Kung may time kayo, para siyang sanctuary. Siguro pag may-ari ng pagmamayari ng isang parish church. Wala, share ko lang kasi yun yung hinala ko. So dito tayo dadaan mga boss sa bagong gawa. Ito bagong gawa itong daan bagong daan na to. Papuntang Tagos ng San Francisco, General Trias at Pasong Kamachile. At matadaanan din natin dito ang medyo famous na ginagawang kalsada mga boss na Calax. Medyo famous lang. Nag-i-start na magtubo-tubo yung mga damo mga boss sa paligid-ligid. Kasi naulan-ulan na Kanina umulan, ngayon tumigil. Mas maganda yung mas maganda yung mainit mga boss kaysa ulan, di ba? Mag-ride ka. Anyways, dito lang naman tayo malapit sa dito lang, Dasma lang. Mga boss, dito tayo dadaan. Kakaliwa tayo, kakanan tayo. I'm sorry. Kakanan pala. Yan I love Gentry. Tandaan lang tayo mga boss. At daming karlalo. Daming karlalo. May kumakaliwa mga boss. Nagpapakarwas. Ganun talaga pag tag-ulan mga boss Siyempre pag marumi ang sasakyan, pangit tingnan din, di ba? Sasakyan o motor man yan. At dito tayo mga boss. Kung napapanood nyo yung isang vlog ko, ay dito tayo muntik-muntikan mga boss.
At yung isang kasalubong natin hindi siya nag full stop mga boss. Dapat full stop muna mga boss. Tingin sa kaliwa kanan. Pagbigyan yung mga padiretso mga boss. Hayaan natin sila. Dumiretso yan. Pag clear na sa kalumiko mga boss. Araw ng linggo mga boss. Maraming mga pasaway ngayon. Maraming mga pasaway sa kalsada ngayon mga boss. Siyempre, unang-una dyan. Unang-una pa dyan yung yung mga lasing mga boss nagmamaneho. Linggo ngayon daming nagiinuman, di ba? Pupunta sa birthdayhan. Gimmick. Mga kapitbahay nagiinuman, magtitrip na magmaneho. Kaya hindi mo masabi sa daan mga boss. Kaya dapat pag magmamaneho tayo mga boss, dapat iwas tayo minom. Mayroon yatang sinasaksak sa bunganga mga boss yung mga polis kung nakainom tayo. Mayroong level ng alcohol mga boss, kung gaano lang kataas yung level ng di ko lang alam kung ilan yung comment down below mga boss kung ilan yung allowed na alcohol mga boss pag sinalpakan ka ng aparato sa bunganga para matest kung nakainom ka mga boss. Di ko alam kung anong aparato yun. Nasa utak ko na pero mga boss, pero di ko masabi-sabi. Kasi nakikita ko sa mga balita mga boss, mga kaibigan natin dyan na nagmamaneho mga boss, lalo na may ma-involve na accident, dinasalpakan nung nasa bunganga na aparato mga boss ng mga pulis. Maraming mga ngayon, mga nagmamaneho ngayon na galing sa inuman, nagmamaneho pa. Diba? Yan na yung wag natin gawin mga boss. Malaking penalty niyan. Nakainom ka. Masaklap dyan kung mapaaway ka pa kung nagiinom ka, diba? Ikaw na yung makasalanan kasi nagiinom ka. Ikaw pa yung mga away, diba? Yung mga nakikita ko sa mga na-videohan mga boss. Ikaw na ngayon nakainom, ikaw pa yung nagagalit. Alanganin naman tong lumiko. Bibili siguro ng mga Ricardo dyan Ganun yon mga boss. Ito yung masakit dito mga boss. Putik. Pag tag-ulan mga boss, maputik talaga. Minsan pag walang tigil ang ulan mga boss, yung kanal na yan dyan, yan. Yung kanal dyan, aapaw yan mga boss. Pupunta sa kalsada. Ano mga boss, nagkakarera sila mga boss. Yan ko nga. Usapang tayo mga boss, channel, YouTube channel, TikTok.
at saka FB. Tagal na ako sanang nakaipon ng mga videos mga boss sa YouTube. Kaso nga lang, yung mga nauna kong mga videos mga boss, na kaka-copyright mga boss. Di ko alam bakit nakaka-copyright mga boss. Parak. Mga walang helmet, kabado lagi yan pag makakita ng wangwang na ganyan. Kasi yung pagkakalam ko, yung videos ko sa TikTok, marami-rami na rin eh. Kung sinabay ko yung videos ko rin sa YouTube, siguro nakarami na rin ako. Napanghinaan kasi ako ng loob nun mga boss, gawa ng nagbabakfire lagi yung ko yung videos ko eh. Pag na-upload ko sa YouTube may copyright content ang sinasabi. Yun naman pala, dahil dun sa intro ko, kaya tinanggal ko na yung intro mga boss. Ang ginawa ko na lang, diretso outro na, which is hahanapan ko pa ng paraan kung paano ako mag-intro mga boss ng mga videos ko. Siyempre, baguhan lang tayo sa editing, baguhan lang tayo sa pagmumotovlog. Kikita nyo naman yung mga videos ko, ilang piraso pa lang. 17 or pang 19 yata, pang 18 yata itong ida-download ko na to. So wala talaga, hindi pa ako nag 20 videos sa YouTube. In short mga boss, dinidiscover ko pa yung mundo ng editing kasi batang 90s naman ako eh, wala akong kalam-alam sa mga dyan. Tsaka wala talaga akong hilig dati sa mga ganito, mga content. Hilig ko lang manood. Ewan ko ba dumating yung time na nagka-interest ako rito. Dahil na rin siguro sa sinabi ng misis ko na pwede ka naman mag-vlog. Pero wag mong isipin yung ilan yung views mo, ilan yung nagla-like sa'yo. Doesn't matter kung may nag-like sa'yo, may nag-subscribe sa'yo. Ang inaano mo lang dyan, mag-build ka ng memories mo kung pagdating ng araw. Matanda na tayo. Mayroon tayong mga memories. Mayroon kang memories na nakakapagmaniho ka pa ng motor kung saan ka pumunta. Kasi darating ang araw na di mo na kaya magmaniho, hanggang manood ka na lang ng mga videos mo dati pag tumanda ka na. Yan ang sabi ng may bahay ko mga boss. Supportive mga boss, no? Anyways, thank you kay Mrs. Kasi hindi lahat ng Mrs. open-minded eh. Kaya shout out kay Mrs. Thank you sa aking may bahay, sa laging pag-uunawa, mahabang pasensya. Siyempre hindi naman tayo perfecto mga boss eh. As a husband, hindi tayo perfecto, tao lang tayo, di ba? Pero never akong
Pero never may mga third party na involved mga boss. Wala yan mga boss. Wala sa vocabulary ko yan. Kasi inuuna natin yung salita ng Diyos. Binavalue natin yung values ng pamamahay noon. Nung kabataan pa natin. Kung anong mga sinasabi ng mga magulang namin. Tinitreasure namin yun. Tinitik namin yun as seriously, serious. Ibig sabihin, kami. Nakakatakot naman itong mga motor-tricycle dito. Bigla-bigla na lang maarakada. Yan nga mga boss. Maswerte tayo kung halimbawa sinusuportahan tayo sa mga ginagawa natin ng ating kabiyak. Pag binata tayo mga boss, binata kayo, okay lang yon na kung anong gusto mo gawin mo, 'di ba? Bang may pera ka, may work ka, pwede yun. May trabaho. At siyempre yung mga hilig mong bagay, siyempre ikaw ang bibili. May trabaho ka, may pera na panggastos, pangbili ng gasolina, pangbili ng motor. Pag magmumotovlogging ka. Kaya payo ko sa mga kabataan ngayon, huwag kayong magmadali. Huwag kayong magmadali mga boss. Enjoy nyo yung buhay nyo as binata kayo. Magpakasaya muna kayo, pag-asawa muna kayo. Kasi pagdating ng araw, kung kayo ay maisipan nyo ng mag-asawa, pag wala kayong ipon, pag wala kayong mga boss, direksyon sa buhay, kung mag-asawa kayo at may asawa na kayo, kawawa dyan mga boss ang mga anak nyo. Di ba? Siyempre, hiwalay ang kahantungan lang yan kasi hindi kayo nagkakasundo. Yung gusto mo, iba yung gusto ng asawa mo. Wala naman problema mga boss kung tayong mga lalaki na asawa ay susunod tayo sa ating kabiyak for the good, 'di ba? Lalo na yung pagdating sa financial. Kasi yung babae mga boss, yun talaga yung nagbabudget sa bahay. Of course, yung mga babae naman, vice versa, dapat yung pagkatiwalaan kayo ng asawa niyong lalaki, ayusin nyo naman yung pag-handle din. Hindi yung mga kung nasa kayong magbabudget, pag kayong may hawak ng financial nyo, bili dito, bili doon ng mga kulerete, make-up. Hindi masama yung bumili ng ganon mga boss. Kaso nga lang, hindi naman hindi naman importante talaga yung mga bagay na ganyan. Ang importante sa panahon ngayon mga boss, yung pag may anak ka na,
unang-una dyan, iisipin mo yung future ng anak mo. Kung halimbawa yung anak mo maliit pa, yun yung isipin mo. Papaaralin mo yun, bubuhayin mo yun, papakainin, bibihisan. Hindi lang yun, pati yung asawa mo. Kung ilan yung magiging anak mo, yun at yun yung priority mo sa buhay ngayon. Pamilya mo yun eh. Diba? Kaya yung bulakbol na yan, yung gala-gala na yan, kaya nga nagpaplano ako ng rides, di ko matuloy-tuloy. Siyempre, mahirap naman din yung ako lang mag-isa mga boss, di ba? Nandyan yung asawa ko. Kailangan ko rin isama yun kasi kung saan yung mga gandang spot na lugar hindi mo madadala yung asawa mo. Remembrance nyo nga mag-asawa yun, di ba? Lalo na sa amin, kakaedad na. Pagdating ng araw, makikita din ng asawa mo yun. Kaya importante sa buhay mo mga boss na nagkakasundo kayo mag-asawa natin. Kung may asawa na kayo, dyan, parehas. Intindihan na lang mga boss. Ang ginagawa itong sasakyan na to, siksik ng siksik. Minto pala yung sasakyan, yung jeep. Bumili ng Jollibee. May pa Jollibee pa eh. Dito sa area na to dito mga boss, sigurado wala pa, hindi pa ganong ano to kasi yung college student di pa open yung universities dito, di pa pasukan ng college students, summer class pa lang. Yung open sa ngayon yung mga public na school, senior high, junior high, yun yung open pa ngayon. Actually mga boss, doon na dapat ako mag-withdraw Manggahan. Pero pinili ko rito gawa ng siyempre video. Dito na nga lang yung video natin, mag-skip pa tayo ng ano. Dapat everyday mga boss, mayroon tayong update sa channel natin. Paano mag-grow yung channel natin mga boss kung hindi na tayo updated sa pag-upload? Kahit na mga walang kwenta yung pinagsasabi natin, di ba? Kahit nga walang kwenta yung pinagsasabi natin sa vlog.
ang pinaka-importante dyan pag may channel ka. Yung everyday dapat may upload kang isang videos. Video, hindi videos, video pala. Isa o dalawa ano lang mga boss. Minsan dati nung nag-upload ako sa TikTok ko, sa isang uploadan minsan dalawa yung ina-upload ko eh. Dalawang ano. Kaso nga lang puro short videos yun eh. Kung ano lang kasi mga boss sa ano, mga taas na videos mga boss. Matagal mag-upload lalo na sa YouTube. Kasi ewan ko, basta sa ano DJI na ano ko, matagal yung upload. Lalo na pag ano, in-update mo yung isinama mo yung ano, yung HD at saka sa ano, yung may mga ano pa, tinuturn on ka pang ano doon, mga settings na ano. Basta matagal. Kasi danas ko na nag-upload ako ng videos ng ano eh, 2 times na gano'n na ano. Sobrang tagal, yung maabot pa ako, in-upload ko ngayong gabi na to, bukas ko na ma-upload yung video. Ang tagal. So ako, kukuha nga ako ng mga videos na ano, mga idea sa pag-upload ba kung paano maging madali. Kasi sa editing mga boss, pag nag-upload ako, pag nag-export ako mga boss, may time talaga na mabagal eh. Ewan ko lang, depende siguro sa signal siguro ng wifi din. Pero na-experience ko lagi yan eh. Pag nag-upload ako, lalo na pag malaking ano yung ano, malaking space yung i-upload ko. Super Racers daw. Nakalagay sa kanyang stop inside. Super Racers. Tala muna tayo mga boss. Mag-withdraw lang tayo. Mamaya na tayo mag ano, continue ng ano, video. Tapos na tayo sa ating sadya mga boss. Uwi na tayo mga boss. Dito lang tayo mga boss, no? Withdraw. Bigyan natin tong ano mga boss, kawawa naman yung nandun. Bigyan natin ng 100. Bibigyan natin ng pangmerienda ng mga boss. Sila kuya, magtutulak ng tricycle. Daanan natin mga boss.
Dito lang naman yung daan natin din eh. Digyan natin to. Teo! Dapat po Kawawa naman mga boss. Uy, na. Telaan. Ganun pa rin yung dinaanan natin mga boss. Dito din. Bumalik lang tayo. Maganda na rin yung medyo umulan nung mga 30 minutes.
Kasi yung mga alikabok nawawala, no? Kung may makita tayong mangga mga boss, bibili tayo ng mangga. Yung medyo sa tingin natin matamis. Wala na mangga doon sa bahay eh. New lady driver. Caution, new lady driver. Putik talaga to rito mga boss pag ano, mga ganito tag-ulan. Umuulan. Bukod sa bahayan yung lugar na yan dyan, pag kunting ulan lang, hindi pa na humuhupa agad yung tubig dyan. Kaya pagdating ng tag-ulan yan dyan, tagusan yung tubig kanal. Pag umapaw yung tubig kanal dyan, tagusan yan dyan sa kalsada. Yung amoy burak na ano, tubig ng kanal. Tagusan yan dyan pag umapaw. Kasi ang kanal dyan mga boss, yung kanal dyan, mas mataas pa yung level ng kanal kaysa ano, sa mga daan doon. Subukan nyo madaan doon, papuntang ang subdivision yan dyan, Camilla. Papuntang Camilla yun doon eh. Yung paliko ng tulay, di ba pag ano, kakanan ka papuntang ano, Dasma pagdating mo ng tulay. Yung level ng kanal, yung level ng kanal diyan, mas mataas pa yung level ng kanal kaysa yung daan, yung semento ng kalsada. Kaya pag tag-ulan diyan, apaw yung tubig diretso sa kalsada. Baha.
Ano mang ginagawa nitong ano to? Hindi mo alam kung saan pupunta eh. Panay-lingon dapat straight ka lang yung ano mo. Pag magmamaneho ka ng motor, straight ka lang. Pag nagmamaneho ka ng motor mga boss, yung salamin mo lagi yung kaibigan mo dyan. Hindi kung saan saan ka nakatingin. Yung mga kabataan na to, oh. Sa kalsada. Ayo. Ito mga boss, oh, di ko magkano yung pa-build, pa-customize ng ganitong ano, Tamiya. Maganda rin yung ganyan. Tamiya. Yun nga, may balak si Messi kukuha. Sabi ko mag-Tamiya ka lang, ganyan. Sasakyan. Kaso nga lang, di pwede pang long distance yung mga boss. Ayaw ko lang, kung pwede. Baka titirik tayo sa daan yan. Owner type Jeep, Tamiya. Ang ganda rin yan, oh. Parang sports car ang dating mga boss. Gawang Pinoy. Made in the Philippines. Tamiya. Mostly ang makina niyan ay 4K. Tsaka ano yung Toyota na basta Toyota yung kanilang ano dyan, makina dyan. Galax mga boss, oh. Tapos na. Baka balang araw, oh, bubuksan na rin yan. Tapos na. Tapos na ang mga alikabok. Mayroon pa rin. Oh! Aso mga boss, oh. Noong time na nagjo-duty ako ng Batangas,
Ang motor ko pa noon eh, yung mga sinaunang XRM na kulay dilaw yung ano, speedometer. Yung unang labas na XRM. Doon ako nadali. Diyan, paakyat ng Limere. Paakyat ng Tagaytay. Aso. Sagasaan ko yung aso gabi. Wala, hindi na ako makabawi kasi dito ako, dyan na yung aso, biglang tumawid. Galing doon sa kabila. Galing doon sa kabila, biglang tumawid. Dyan lang ganun. Dali. Akala mo yung aso na hindi siya tatawid, pero biglang tumakbo. Ganon. Pugugulat ka na lang eh. Kaya simplang mga boss. May peklat pa ako dito sa sa siko ko eh, mahaba-haba, nandito pa rin. Remembrance. Kaya yung mga aso na yan, delikado yan. Pag makakita ka ng aso mga boss, dandahan ka, biglang tatawid yan. Aso na naman. Kaya natutruma na ako dyan sa mga boss eh. Sa aso. May trauma na ako dyan eh. Yan yung una kong disgrasya talaga, yun, yung yung aso. Yung ulo ko humampas sa semento nung pagka-slide ko. Humampas yung ulo ko sa semento. Buti yung helmet ko, hindi talaga humiwalay. Kumapit yung helmet. Ay yung helmet yung basag. Kaya doble ingat tayo dyan sa doble ingat tayo dyan sa pag may makita tayong aso. Pag may aso, sigurado yan, disgrasya yan. Isa lang yung nasa isip natin dyan, sigurado yan. It's either tatawid yan, hindi. It's either tatawid yan, biglang tumawid pag may makitang, lalo na pag lalaking aso mga boss. Sigurado yan. May makitang babae na yan, sa kabilang yung kabilang linya, may makitang babae na aso. Tatawid yan. Lalo na pag babaeng aso, naku. Lalaki dito sa kabila, babae, naku. Tatawid yan. Either may isa tatawid talaga dyan. Mga boss, hanggang sa muli. Bukas na naman, baka matuloy kami sa Tagaytay bukas mga boss. Sightseeing lang. Magtingin ng mga magandang tanawin.